Good morning po sa lahat ng aking mga followers at ang aking mga silent viewers. Maraming salamat sa inyong pag-aabang sa aking YouTube channel at maraming salamat po sa lahat-lahat na po na nag-aabang. Ngayon po ay ang ating pag-usapan ay tungkol dito sa mutya ng kalikasan. Ito. Pero bago ko sisimulan ito, yung mga baguhan po na nanonood ay huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa sunod kong mga vlog. Ngayon po ay ang ating pag-usapan ito po ay isang klaseng bato o mutya kung tawagin, na isa po itong luya na yellow, yung tinatawag nila dulaw. Ito po ay dulaw na luya. Maraming klase yung luya. May luyang native, may luyang hybrid, may luyang yellow o dulaw yan tawagin sa Bisaya. Ito po ay dulaw na luya. Ayan po. Kung titingnan nyo po yung mabuti yung kanyang dulo, para siyang ipo-ipo, pero hindi po yan ipo-ipo. Isa po yung grove o tinatawag niya na balat niya yan. Kasi yung dulaw kasi ay ganyan po yan. Yung balat niya, dyan po siya tutubo sa dulo. Yung kanyang sibol dyan tutubo. Ayan po. Yan po ay isang dulaw. Natuklasan ko po itong isa po itong bato dahil nga po ay ginamot ko yan sa aking customer na kanyang hubag-hubag. Tapos yung nakuha ko sa puno ng dulaw, dahil nga nahubag-hubagan yung aking customer na ginamot ko, dulaw yung ginamot ko, ay mayroon akong nakukuhang bato na katapat din siya sa dulaw at dulaw talaga siya, na nakuha ko ito sa ilalim ng katawan ng dulaw. Ayan. Yung binalatan ko siya, dahil may himulmul pa ito, yung binalatan ko siya, meron siyang nagtataka ko bakit matigas siya. Kaya nilinisan kong mabuti. Ayan po ang kanyang kabuhuang itsura na pagkamutya. Ayan. Dulaw siya na nagiging bato. Ayan. Yung dulaw, pwede rin niyang gagawing salabat. Gamot kasi yung dulaw. Yung salabat na ginagamit nila ng kape. Ginagamit na salabat na pinapowder nila. Iwan ko lang kung ang mga tao na Tagalog kung alam ba nila yung dulaw. Dahil ang dulaw kasi, ang karamihan nakakilala niyan mga Bisaya. Iwan ko rin sa Bisaya dahil nga ang ibang lingwahe sa Bisaya, baka luya siguro yan sa kanila yung dulaw. Sa amin dulaw lang talaga yan. Ang forma niya kulay luya. Luya yung kanyang forma. Yung dahon niya ay ganito ang dahon ng dulaw. Ganyan po yung dahon ng dulaw. Ito po ay isang dulaw. Ayan. Dulaw po yan. Yan po ay dulaw. Ayan, dulaw yan. Ito po yung kanyang laman. Yellow. Yellow. Ayan, dulaw yan. May bulaklak nga yan. Oh, yan, bulaklak ng dulaw yan. Ayan, ito po, dulaw, oh. Ayan. Ayan, yun pa, may dulaw pa, oh. Marami kasi akong dulaw dito. Kaya nagtataka ako, bakit nagiging bato po ang kanyang laman o unod. Ayan po ang kanyang unod. Yung hinila ko yung puno ng dulaw, ayan po ang aking nakukuha. Naputol pa yung dulo niya, tapos nilinisan kong mabuti, binrasan ko, hinugasan ko, sinabnan ko pa para makita ko yung kabuuhang hitsura ng mutya. Ayan po ang aking nakukuha na mutya ng dulaw. Kung titingnan yung mabuti yung kanyang dulo, parang ipo-ipo, no? Pero hindi po yan ipo-ipo. Yan po ay grove po yan, o tinatawag niya na kanyang kinaiyahan sa kanyang pagtubo. Ganyan talaga yung dulaw. Kahit nga luya, ganyan din. Pero ito ay hindi ito luya, no? Isa po itong dulaw. Tinatawag siya dulaw dahil na dilaw. Dulaw sa pinakamalalim na salita, pero ang kulay niya dilaw.
o yellow sa English, dulaw, yellow. Ayan, yellow, dulaw, dilaw, dulaw. Yan po ang ibig sabihin sa spiritual survey sa salita niya. Tinatawag siyang dulaw dahil nga po ang kulay niya ay dilaw. Ayan, dilaw na luya. Pero magkaiba yung dahon ng luya at magkaiba ding dahon ng dulaw. Yung luya, matulis-tulis yung dahon. Pero yung dulaw, yun, nakikita nyo naman yung dahon kanina na pinapakita ko sa inyo. Yun ang dahon ng dulaw. Ayan. Sa nagtatanong anong gamit nito, kahit na hindi na kayo magtatanong, basta kung nakikilala kayo sa dulaw, napakarami pong benepisyo ng dulaw. Maganda rin yan sa UTI, goiter, high blood, arthritis, rheuma, anti-cancer din po yung dulaw. Meron kasing mga tablitas na ngayon na ginagawa ng ating mga gobyerno na dulaw ang ginagamit. Kaya napakaganda yung dulaw. Ito po ay isang gamot, itong dulaw. Hindi lang ito basta gamot dahil proteksyon din po ito sa espiritual. Alam nyo kung ano ang proteksyon. Katulad sa barang, daot, hilo, tagil po, lahat ng pwede itong gamit sa ating proteksyon. Bakit ko nasabi po yan? Ay nagamot nga sa material yung mga tinatawag na high blood, arthritis, rheuma, cancer, tumor, mga hubag-hubag sa kalawasan. Magamot nga yan sa espiritual pa nga, hindi pa kayang gamutin. Kung nagamot yan sa actual sa paggagamot, yung spiritual niya na hindi makikita, ma-superpower yan dahil hindi nakikita yan. Dahil yung hindi makikita, superpower yan, mas lalo na pag nakikita. Kaya yan ay maganda itong ating dulaw na mutya. Grabe yung tag-ulan dito. Tag-ulan kasi dito kaya sinisipon ako. Pero madali lang yan mawala yung sipon. Magkilaw ka lang ng yung limonsito. Pati balat, kainin mo yan. 3 piraso, tiisin mo para mawala yung sipon. Madali lang mawala pag matitiis mo yan. Yung ating pag-usapan, ito po ay isang dulaw. Ayan. Kulay yellow po yung kanyang bato. Kahit pukpukin natin, bato po yan. Oh. Bato yan, oh. Bato. Oh. Yan, dulaw. Batong dulaw. Ayan. Sulidong sulido. Sulit na sulit. Yan po ay bihira makikita. Kung may makakita ng dulaw, basta sure dulaw. Huwag yung dulaw-dulaw lang na mamulot-pulot. Tapos kung gaya-gaya, kung ano mang itsura, ay hindi yan tama. Kailangan aktual muna kuha sa puno o sa mga halaman na ating makikita sa kapaligiran. Yan po ay tunay na mutya. Kasi kapag maghanap ka ng mutya dyan sa ilog, dagat, mahirap yan. Mahirap yan. Dahil hindi natin ma-witness yung kanyang power. Hindi natin ma-witness kung saan siya galing. Diba? Kaya kung maghanap kayo ng mga mutya dyan sa mga halaman, punong kahoy, ayan, sa mga prutas, dyan mo makikita yung tunay na mutya. Ayan, maghanap lang kayo dyan sa mga kabundukan, sa mga punong kahoy, sa mga loob-loobin ng mga kahoy. Diyan mo makikita sa mga laman-lamang mga loob ng mga prutas. Diyan mo makikita yan. Maramdaman mo yan kung ikaw ay tunay na antingero at meron kang gabay. Dahil ang gabay lang po ang nakakaalam kung saan mo kukunin yung mutya. Ayan po. Sa kursunada po nito, sa ating tunay na dulaw, ay mayroon akong iniwan na number dyan. Pwede kayong mag-text sa akin. Pagkatapos nyo mag-text, kung hindi ko agad masagot yan, hintayin nyo lang. Dahil busy tayo sa ating paglalakbay at sa paghahanap. Minsan iniwan natin yung ating cellphone sa ating bahay. Maglakad tayo kung saan-saan tayo maglakad na maghahanap ng mutya. Depende kasi yan sa ating gabay na ating paghahanap. Ayan po.
May iniwan akong number dyan. Pwede kayong tumawag or text sa aking numero 0948-066-3790. Hanggang dito na lang dahil mataas na po ang ating oras. Ayan po ang ating mutya sa Dulao. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.